Narito tayo sa Philadelphia, Pennsylvania, sa Estados Unidos. Lagpas na ng alas 11 ng gabi, at ang mga kalye ay puno ng mga basag na bote at mga aninong nakakakilabot. Dito ipinanganak at lumaki si Emily Saunders, isang pediatrician na nagtapos sa University of Pennsylvania School of Medicine. Ang kanyang mga magulang ay matagumpay na negosyante sa larangan ng medisina at may malaking impluensya rin sa politika. Mula pagkabata, si Emily ay pinalaki sa isang elitistang edukasyon na nakasentro sa kanluran. Para sa kanya, ang Asya ay isang lugar na mabaho at paurong isang pagkiling na malalim na nakatanim sa kanyang isipan. Ang tanging dahilan kung bakit siya sumakay ng eroplano papuntang Pilipinas ay dahil sa isang investment ng kanyang mga magulang. Isa itong biyahe na napilitan lamang siyang samahan. Pagdating niya sa Ninoy Aquino International Airport, agad niyang tinakpan ang kanyang ilong dahil sa amoy ng bagoong at bawang. Ngunit pagpasok niya sa loob ng airport, ang una niyang pagdududa ay nagsimulang gumuho nang makita niya ang malawak at malinis na pasilidad. At sa loob ng isang deluxe bus papuntang Vigan, nakilala niya ang isang eleganteng Pilipinong lalaki, si Miguel Reyes. Sa kanyang malinis na ahit at maayos na pananamit, malayong-malayo siya sa imahe ng Pilipinong lalaki na nasa isip ni Emily. Nagsimula ang kanilang di inaasahang pagkikita sa isang natapong kape. At sa loob lamang ng 3 araw, si Emily na mismo ang unang umamin ng kanyang nararamdaman. Ano nga ba ang nangyari sa maikling panahong iyon? Ito ang kamanghamanghang karanasan at kwento ng pag-ibig ng isang elitistang Amerikanang doktor sa Pilipinas. Pakinggan natin ngayon. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, pag-set ng notification, at membership ay malaking tulong para sa akin. Ako si Emily Saunders, isang pediatrician na nagtapos sa University of Pennsylvania School of Medicine. Ang aming pamilya, ang mga Saunders, ay palaging pinahahalagahan ang tagumpay, kahusayan, at rasyonalidad na nakasentro sa kanluran. Laging sinasabi ng aking mga magulang, mas maraming bansa sa mundo na hindi natin kailangang alamin. Dapat kang mag-focus sa mga pinakamaunlad at makatwirang lugar. Sa ilalim ng katuruang iyon, ang imahe ko sa Pilipinas at iba pang mga bansa sa Asya ay isang lugar na atrasado, mabaho, magulo, at hindi episyente. Wala akong anumang dahilan para pumunta roon. Pero iba ngayon. Ang aking mga magulang ay bibisita sa Pilipinas para sa isang investment na may kaugnayan sa APEC at hiniling nilang sumama ako. Sa totoo lang, ayaw kong pumunta pero hindi ko matanggihan ang kanilang pamimilit. Ang layunin nila ay para matutunan ko ang kahalagahan ng internasyonal na kooperasyon sa pamamagitan ng pagbo-volunteer. Kahit na napipilitan, habang nag-iimpake, buntong hininga na lang ang nagawa ko. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Pagbukas pa lang ng pinto, isang matapang na amoy ang sumalubong sa akin. Amoy ng bagoong at bawang. Agad kong tinakpan ang aking ilong. Talagang ganito sa mga bansang paurong, bulong ko sa sarili habang nakakunot ang noo. Pero pagpasok ko sa terminal, natigilan ako. Isang malawak at napakalinis na terminal ang bumungad sa akin. Ang mga tao ay maayos na kumikilos. Ang mga makabagong sistema ay gumagana ng walang palya. Hindi ito maikukumpara sa Philadelphia International Airport na araw-araw kong ginagamit. Ang kisame ay mataas at maliwanag, at ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ang mga sign ay malinaw na nakasulat sa iba't ibang wika, at ang mga daanan ay maluwag at komportable. Ang mga automated system ay perpektong gumagana. Tulala akong lumingon sa paligid. Ang itsura nito ay hindi mabaho. Sa halip, ito ay sobrang linis at moderno. Nagsimulang magulo ang isip ko. Ang mga prejudice na matagal ko nang pinanghahawakan ay sumasalungat sa realidad na nasa harap ko. Ito ba talaga ang Pilipinas na inakala ko? Maging ang immigration process ay mabilis at episyente. Ang mga empleyado ay magalang. At ang sistema ay maayos. Mabilis ko ring nakuha ang aking bagahe. Lahat ay taliwas sa inaasahan ko. Ang aking akala na ito ay luma at magulo ay ganap na mali. Paglabas ko ng airport, umiling ako. Hindi. Siguro airport lang ang maganda. Panlabas na anyo lang to. Kahit na kinukumbinsi ko ang aking sarili,
Nararamdaman ko ang isang maliit na lamat na nabubuo sa loob ko. Ang mundong alam ko ay unti-unting nayayanig. Ang taxi na sinakyan namin ng aking mga magulang ay malinis at ang driver ay magalang. Ang tanawin ng Maynila sa gabi mula sa bintana ng sasakyan ay nakakasilaw. Kumikinang ang mga matataas na gusali at ang mga kalsada ay maayos. Habang nakatingin sa labas, lalo akong nalilito. Pagdating namin sa hotel, pagod na ako dahil siguro sa mahabang biyahe at jet lag, pero mas nahirapan ako sa katotohanang nagsisimula nang masira ang aking mga prejudice. Pagka-check-in at pagpasok sa kwarto, agad akong bumagsak sa kama, pero hindi ako makatulog. Pagtingin ko sa bintana, maliwanag pa rin ang gabi ng Maynila. Niyakap ko ang kumot at nag-isip, bukas, mas makikita ko na ang Pilipinas. Magugulat pa rin ba ako? O sa huli, magiging tulad din ito ng inaasahan ko? Sa halo-halong pag-usisa at kaba, ipinikit ko ang aking mga mata. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ko sa hotel, sinubukan kong magpahinga, pero dahil sa jet lag, hindi talaga ako makatulog. Siguro mga 11:00 na ng gabi noon. Nauuhaw ako, pero naubos na pala ang bottled water sa kwarto. Wala akong pagpipilian kundi lumabas. Pagdaan ko sa lobby ng hotel at paglabas, napahinto ako. Ang mga kalsada ay sobrang liwanag. 11:00 na ng gabi, pero ang mga ilaw sa poste ay nagniningning at may mga taong payapang naglalakad. Anong nangyayari dito? Gulat na gulat ako. Sa Philadelphia, hindi ko kailanman maiisip na maglakad mag-isa ng 11:00 ng gabi. Ang madidilim na eskinita ay puno ng mga drug addict at basag na salamin. Palagi kong nararamdaman na may sumusunod sa akin, kaya hindi ako lumalabas ng gabi. Pero dito, iba. Malinis ang mga kalsada at ang mga tao ay mukhang payapa. May mga magkasintahan na magkahawak kamay na naglalakad at maraming babae na mag-isang naglalakad. Walang sinuman ang mukhang balisa. Naglakas loob din akong maglakad. Ilang hakbang pa lang, nakakita ako ng CCTV. Naka-install ito kung saan-saan at may isang police patrol car na dahan-dahang dumadaan. Noon ko lang naintindihan. Kaya pala ligtas. May mahigpit na sistema ng seguridad, naglakad pa ako ng kaunti, at nakakita ako ng isang $1 convenience store. Dahil sa pagka-curious, pumasok ako. Walang kahit isang empleyado sa cashier. Ang mga tao ay kumukuha ng mga produkto at sila mismo ang nagbabayad sa self-checkout machine. Walang nagnanakaw. Lahat ay tapat na kumikilos. Kumuha ako ng tubig at pumunta sa counter. Sa isang tap lang sa screen, tapos na ang bayad. Sobrang simple. Pero ang mas nakakagulat ay ang ugali ng mga tao. May isang magkasintahan na dumaan at itinuwid ang isang upuan na natumba. Hindi naman sila ang nakatumba. Humanga ako sa nakita ko. Ito ang tinatawag na advanced civic consciousness. Nakakagulat ang mga automated system, pero mas kahanga-hanga ang disiplina ng mga mamamayan na nagpapanatili ng kaayusan. Posible pala ang ganitong kombinasyon. Bumili ako ng tubig at lumabas. Habang naglalakad muli sa kalsada, gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ako natatakot. Isang pakiramdam ng kaligtasan na hindi ko kailanman naramdaman sa Philadelphia. Dahan-dahan akong bumalik sa hotel habang nililibot ang tingin. Malinis na bangketa, maayos na trapiko. Maliwanag na mga ilaw sa kalsada. Ganito pala kaligtas ang Pilipinas. Nagsimula kong mapagtanto kung gaano kamali ang aking mga prejudice. Ang akala kong mabaho at atrasado ay ganap na mali. Sa katunayan, nagpapakita ito ng mas maraming progresibong aspeto kaysa sa Amerika. Pagbalik ko sa kwarto ng hotel, humiga ako sa kama. Pero kakaiba, hindi pa rin ako makatulog. Magulo ang isip ko. Ang lahat ng natutunan ko ay nayayanig. Ang turo ng aking mga magulang na ang kanluraning rasyonalidad lamang ang pinakamahusay. Ang pagkiling na ang Asya ay paurong. Pagtingin ko sa bintana, nagniningning pa rin ang gabi ng Maynila. Niyakap ko ang kumot at nag-isip, ano pa kaya ang makikita ko bukas? Gaano na nga ba kaunlad ang bansang ito? Lumalaki ang aking pag-usisa. Uminom ako ng isang lagok ng tubig at nangako sa sarili. Itigil na ang prejudice.
tingnan ang mga bagay kung ano talaga ang mga ito. Kilalanin ng husto ang bansang ito. Nang magdesisyon ako, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Ipinikit ko ang aking mga mata at sinubukang matulog. Nagsimula na akong maging excited para sa kinabukasan. Makalipas ang ilang araw, mayroong welcome event para sa mga paghahanda sa APEC. Kasama ang aking mga magulang, pumunta kami sa isang lugar na tinatawag na Cultural Center of the Philippines. Pagbaba pa lang ng sasakyan, tumingala ako sa gusali. Ang enggrande at eleganteng arkitektura nito ay agad na nakakuha ng aking pansin. Ito isang performance hall? Namangha ako. Pagpasok sa loob, lalo akong humanga. Isang malawak na lobby, marangyang interior, at perpektong inayos na mga pasilidad. Sumunod ako sa aking mga magulang papasok sa teatro. Pag-upo ko sa aking silya, dumilim ang mga ilaw at lumiwanag ang entablado. Nagsimula ang isang pagtatanghal ng tradisyonal na musikang Pilipino. Unang tumunog ang isang kundiman, isang himig na puno ng pananabik at malalim na damdamin. Pinigilan ko ang aking hininga habang nakikinig. Nanikip ang aking dibdib. Mayroon palang ganitong klaseng musika. Sumunod ang isang katutubong sayaw. Isang malambot at mainit na melodiya ang umalingaw-ngaw. Hindi ko naiintindihan ang mga salita, ngunit sapat na ang emosyon na ipinarating nito, halos maiyak ako. Nang matapos ang pagtatanghal, nanatili akong tulala sa aking upuan. Tinawag ako ng aking mga magulang para tumayo, pero hindi ako agad makagalaw. Ang aking kanluraning pananaw sa musika ay ganap na nawasak. Hindi lang pala classical o pop ang dakila. Ang musikang Pilipino ay maaari rin palang maging ganito kalalim at kakomplikado. Paglabas namin ng teatro, sinabi ko sa aking mga magulang, talagang nakakaantig. Tumango rin sila. Sinabi rin nila na mauuna na sila sa vegan para sa mga business meetings. May ilang araw pa ako bago ang volunteer team call, kaya nagpasya akong manatili muna sa Maynila. Kinabukasan, mag-isa, bumaba ako sa isang istasyon ng tren dahil sa kuryosidad. Gusto kong subukan sumakay ng MRT. Pagpasok ko sa istasyon, may napansin akong kakaiba. Kahit bumababa ako sa hagdan, patuloy pa rin ang mga tindahan. Isang malaking network ng mga mall pala ito. Huminto ako at lumingalinga. Mula sa mga restaurant, tindahan ng damit, hanggang sa mga cosmetic shop, lahat ay naroon. Isang dambuhalang shopping mall ang nakalatag sa harapan ko, halos parang isang syudad sa ilalim ng lupa. Ano ito? Hindi ko mapigilang mapanganga sa pagkamangha. Dahan-dahan akong naglakad at tumingin-tingin. Ang mga tao ay payapang namimili, at ang mga tindahan ay malinis at maayos. Kahit na nasa ilalim ng lupa, maliwanag at komportable. Perpekto ang ventilation system. Humanga ako, pumasok ako sa isang cafe at umorder ng kape. Isang batang empleyado ang magiliw na nag-asikaso sa akin. Habang hawak ang kape at nakaupo, ang paggamit ng espasyo ng mahusay at pagsasama-sama ng lahat ng shopping sa isang lugar ay isang napakatalinong ideya. May mga subway din sa Amerika, pero hindi ko pa nakita ang ganitong klase ng dambuhalang magkakakonektang mall. Ang mga Pilipino ay talagang matalino at malikhain. Tumango ako habang umiinom ng kape. Ang bansang ito ay mas maunlad pa kaysa sa inaakala ko. Paglabas sa mall complex, sumakay ako ng tren. Malinis at tahimik. Ang mga tao ay maayos na pumapasok at lumalabas, at ang mga upuan, para sa mga nakatatanda, ay bakante. Habang nakatingin sa labas, naisip ko, ang Pilipinas ay isang kahangahangang bansa. Pauwi sa hotel, tinawagan ko ang aking mga magulang. Sinabi kong kamangha-mangha ang Maynila. Sinabi rin nila na maganda ang vegan. Bigla akong naging excited na pumunta sa vegan. Ano pa kaya ang makikita ko roon? Naging puno ako ng pag-asa. Pagbalik ko sa kwarto, at habang inaayos ang aking mga gamit, napangiti ako. Hindi ko na pinagsisisihan ang pagpunta sa Pilipinas. Sa halip, nagpapasalamat pa ako. Nagpapasalamat ako sa aking mga magulang sa pagbibigay sa akin ng ganitong karanasan. Sinimulan ko ng maghanda para sa aking biyahe, papuntang vegan kinabukasan. Ilang araw ang lumipas, dumating na rin ang araw ng pag-alis ko, papuntang vegan.
Para makasabay sa schedule ng volunteer team, sumakay ako ng isang deluxe bus. Pagdating ko sa terminal, kinuha ko ang aking ticket at pumunta sa platform. Habang papalapit ang bus, bumilis ang tibok ng puso ko. Isang moderno at mabilis na bus. Umakyat ako at hinanap ang aking upuan. Sa tabi ng bintana. Habang inaayos ang aking gamit, may nakaupo na sa katabing upuan. Walang malay kong tiningnan ang taong iyon. At napahinto ang aking paghinga, isang lalaking may malinis na ahit, elegante, at maayos ang pananamit. Nakasuot siya ng itim na turtleneck at beige na coat. Ang kanyang buhok ay maayos, at ang kanyang salamin ay nagbibigay sa kanya ng isang matalinong anyo. Sandali akong natulala. Habang umuupo, naglakas loob akong batiin siya. Hi. Tumingin ang lalaki sa akin. Bahagya siyang yumuko at bumati pabalik. Hello. Ang kanyang boses ay kalmado at kaaya-aya. Gusto ko sanang makipag-usap pa, pero bumalik na siya sa pagbabasa ng libro. Siguro'y mahiyain. Tipikal na Pilipino. Medyo nadismaya ako, kaya tumingin na lang ako sa bintana. Umandar na ang bus. Mabilis na lumipas ang tanawin ng Maynila. Matapos ang ilang sandali, kinuha ko ang kape mula sa aking bag. Isang mainit na barako na binili ko kaninang umaga. Pagbukas ko ng takip para uminom, biglang pumreno ng malakas ang bus. Nawalan ako ng balanse. Natapon ang kape. Ang mainit na kape ay tumapon sa coat ng katabi kong lalaki at sa aking braso. Napasigaw ako sa gulat. Oh my God! Nagulat din ang lalaki. Dali-dali kong kinuha ang tissue sa aking bag. I'm so sorry. It was my mistake. Sa sobrang taranta, hindi ako makapagsalita ng maayos. Pero hindi nagalit ang lalaki. Sa halip, sinabi niyang okay lang at kinuha ang kanyang panyo para punasan ang aking braso. Nasaktan ka ba? Siguradong mainit yan, okay ka lang? Puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Sa ginawa niyang iyon, tuluyan na akong nabighani. Ang damit niya ang nabasa, pero ako pa ang inuna niyang alalahanin. Mayroon palang ganitong klaseng gentleman. Muli akong humingi ng paumanhin. Ngumiti siya at sinabing okay lang. Ang damit, nalalabhan naman. Ang mahalaga ay hindi ka nasaktan. Sa kanyang maalalahaning kilos, tuluyan na akong nahulog sa kanya. I'm really sorry. My name is Emily Saunders. I'm from the US. Nagpakilala ako. Yumuko rin siya at bumati. Ako naman si Miguel Reyes. Papunta ka rin ba ng vegan? Opo, para sa isang volunteer work sa APEC. Sagot ko. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ako rin. Kasama ako sa parehong team. Tadhana, hindi ko mapigilang mapangiti. Nagsimula kaming mag-usap ng natural. Si Miguel ay ipinanganak at lumaki sa vegan. Sinabi ko na isa akong doktor at ang mga magulang ko ay nasa Pilipinas para sa negosyo. Interesado siyang nakinig. May girlfriend ka ba? Naglakas loob akong magtanong. Umiling siya. Wala. Nakahinga ako ng maluwag. Ako rin, wala. Nagkatinginan kami at napangiti. Dahil sa insidente ng kape, mabilis kaming naging malapit sa isa't isa. Nagpalitan kami ng contact numbers. Maingat na isinulat ni Miguel ang kanyang numero para sa akin. Magkita tayo ulit sa vegan, sabi ko. Oo naman. Magkasama tayo sa team, kaya madalas tayong magkikita. Ang ngiti niya ay napakainit. Dumating ang bus sa vegan. Sabay kaming bumaba. Tinulungan ako ni Miguel sa aking mga gamit. Habang tinitingnan ko siya mula sa likod, naisip ko, espesyal talaga ang taong ito. Posible kayang maging tadhana ang isang di inaasahang pagkikita? Dala ang pusong kumakabog. Lumabas ako ng istasyon. Kinabukasan, pagdating ko sa vegan, pumunta ako sa meeting place ng mga volunteer. May orientation para sa paghahanda sa APEC. Maraming tao sa malawak na conference room. Kinakabahang umupo ako. Biglang may umupo sa tabi ko. Paglingon ko, si Miguel. Nagulat ako at napatawa. Wow, nagkita na naman tayo dito. Ngumiti si Miguel at bumati. Oo nga, masaya akong makita ka. Nagsimula ang team assignment. Tinawag ng leader ang mga pangalan. Emily Saunders, Miguel Reyes. Magkasama kami sa iisang team. Nagkatinginan kami sa pagkamangha.
Tadhana nga yata talaga, bulong ko. Pagkatapos ng orientation, nagpulong ang aming team. 5 miyembro kami. Inassign ng leader ang mga gawain. Kami ni Miguel ang naatasan na mag-asikaso sa mga foreign guests. Masaya akong malaman na magkakasama kami sa trabaho. Sa break time, nag-usap kami ni Miguel. Kamusta na? Yung natapunan ng kape? Tanong niya. Napangiti ako. Okay lang. Dahil doon, nagkaroon tayo ng destined meeting. 'Di ba? Tumawa rin siya. Oo nga. Hindi naman pala masamang aksidente. Naglakas loob akong sabihin, humanga talaga ako sa'yo kahapon. Kahit nabasa ang damit mo, ako pa rin ang inuna mong alalahanin. Wala akong nakilalang lalaking ganyan. Medyo nahiya si Miguel. Natural lang yon. Unahin ang nasaktan. Umiling ako. Sa Amerika, hindi ganyan. Karamihan, magagalit agad dahil nasira ang gamit nila. Mukhang nagulat si Miguel. Talaga? Kakaiba naman yon. Para sa akin, ang cute ng reaksyon niya. Dumating ang tanghalian. Kasama ang team, pumunta kami sa isang restaurant. Inihain ang isang set ng Ilocano dishes. Maraming iba't ibang pagkain. Maingat kong kinuha ang mga kubyertos. Tinulungan ako ni Miguel sa tabi ko. Ganito ang pagkain niyan. Nang dumating ang pinakbet, nag-alangan ako. Matapang ang amoy ng bagoong. Napansin ni Miguel at sinabi, maaaring mahirap masanay sa simula. Dahan-dahan lang. Kumuha ako ng maliit na subo. Masarap pala. Pagkatapos kumain, bumalik kami sa conference room. Nagpatuloy ang briefing. Kami ni Miguel ay magtatrabaho ng magkasama sa loob ng 1 linggo. Mula 9 ng umaga hanggang 6 ng gabi, aasikasuhin namin ang mga foreign guests. Pagkatapos ng meeting, sinabi ko kay Miguel, gusto mo bang mag-dinner? Gusto kong bumawi sa natapong kape. Nag-isip sandali si Miguel at tumango. Sige, ipapakilala ko sa'yo ang masasarap na kainan sa vegan. Nagkasundo kami. Magkikita kami ng 7 ng gabi sa harap ng hotel. Bumalik ako sa aking kwarto na puno ng excitement. Namili ako ng damit at nag-retouch ng makeup. Parang isang date. Pagsapit ng 7 ng gabi, lumabas ako. Naroon na si Miguel. Nakasuot siya ng malinis na shirt at maong. Lumapit ako at bumati. Kanina ka pa? Hindi, kararating ko lang. Ang ngiti niya ay napakainit. Nagsimula kaming maglakad. Ang gabi sa vegan ay maganda. Ipinakita sa akin ni Miguel ang iba't ibang lugar. Habang nakikinig sa kanyang mga paliwanag, masaya ako. Basta't kasama ko siya, lahat ay perpekto. Dumating kami sa isang restaurant. Isang tradisyonal na bahay na bato style na kainan. Umupo kami at tiningnan ang menu. Nagrekomenda si Miguel. Nagtiwala ako sa kanyang pagpili. Naramdaman kong ang gabing ito ay magiging simula ng isang espesyal na bagay. Dinala ako ni Miguel sa isang sikat na makasaysayang lugar sa vegan. Ang Calle Crisologo. Sa gabi, ang mga ilaw ay nagbibigay buhay sa mga bahay na bato at kalsadang cobblestone. Napakaganda. Huminto ako at pinagmasdan ito. Ito ang sentro ng Spanish colonial town. Mahigit 600 taon na ang kasaysayan nito, paliwanag ni Miguel. Tumango ako habang nakikinig. 400 taon? Ang Amerika ay hindi pa umaabot ng 250 taon mula ng itatag. Mahaba talaga ang kasaysayan ng Pilipinas. Mayroon kaming kasaysayan na umaabot ng libu-libong taon. May pagmamalaki sa boses ni Miguel. Humanga ako at sinabi, hindi tulad ng Amerika na maikli ang kasaysayan. Ang mga Pilipino ay may karapatang magkaroon ng malaking national pride. Dahan-dahan kaming naglakad sa kahabaan ng kalye. Ang refleksyon ng mga ilaw sa basang cobblestones ay parang isang panaginip. Detalyadong ipinaliwanag ni Miguel ang kasaysayan at kultura ng panahon ng Espanyol. Sinikap kong hindi makaligtaan ang bawat salita niya. Nakakamangha kung paano ninyo napreserba ng maayos ang ganito katandang lugar, sabi ko nang may buong paghanga. Ngumiti si Miguel. Dahil pinahahalagahan namin ang aming kasaysayan at kultura, ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. Mula roon, pumunta kami sa isang restaurant na specialty ang Ilocano cuisine. Medyo nag-alala ako.
Matapang ang amoy ng bagoong na ginagamit sa mga pagkain dito. Pero dahil si Miguel ang nagrekomenda, susubukan ko. Pagpasok namin, sumalubong ang amoy ng bagoong. Dati, tinatakpan ko ang ilong ko. Pero kakaiba, hindi ako nakaramdam ng pagkainis. Sa halip, ginanahan pa ako kumain. Umupo kami. Inihain ang pinakbet. Isang makulay na gisadong gulay. Unang kumuha si Miguel at inilagay sa aking plato. Mag-ingat ka. Mainit. Sumubo ako ng isang kutsara. Wow! Napabulalas ako. Isang malalim at malinamnam na lasa ang kumalat sa aking bibig. May alat, tamis, at pait na perpektong naghahalo. Naramdaman ko ang init at pagmamahal sa lasa nito. First time kong makatikim ng ganito kalalim na lasa, sabi ko kay Miguel. Masarap. 'Di ba? Ang pinakbet ay isa sa mga soul food ng mga Ilocano, nakangiting sabi ni Miguel. Nagpatuloy ako sa pagkain. Ang iba pang mga putahe ay masasarap din. Bawat isa ay may sariling katangian, ngunit magkakasuwato. Hindi ako makapaniwala na dati ay ayaw na ayaw ko sa amoy ng bagoong. Ngayon, ganito na kasarap kong kinakain, tapat kong sinabi. Mukhang nagulat si Miguel. Ayaw mo dati? Oo. Noong una kong maamoy sa airport, tinakpan ko ang ilong ko. Napatawa si Miguel. Ganoon pala. Pero ngayon, gusto mo na. Napangiti rin ako. Oo. 180-degree turn. Lubusan na akong nahulog sa pagkaing Pilipino. Mukha siyang masaya at proud. Pagkatapos kumain, lumabas kami. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa amin. Dahan-dahan kaming naglakad habang nag-uusap. Ipinakilala ni Miguel ang iba't ibang lugar sa vegan. Habang nakikinig sa kanya, humanga ako. Marami akong prejudice tungkol sa Pilipinas. Akala ko mabaho at atrasado pag-amin ko. Tahimik na nakinig si Miguel. Pero pagdating ko dito, ibang-iba. Mas marami pang ang aspetong mas moderno kaysa sa Amerika. Salamat sa pag-iisip mo niyan, sabi ni Miguel. Umiling ako. Ako ang dapat magpasalamat. Dahil sinira mo ang mga prejudice ko. At dahil binigyan mo ako ng ganitong kasayang gabi. Gumiti siya. Gumiti siya. Gumiti siya. Naglakad kami hanggang sa harap ng hotel. Oras na para magpaalam. Nalungkot ako. Nag-enjoy talaga ako ngayong gabi. Salamat. Tumango rin si Miguel. Ako rin. Magkita tayo bukas. Pagbalik sa kwarto, humiga ako sa kama. Parang panaginip ang araw na ito. Makasaysayang lugar, masarap na pagkain, at higit sa lahat, ang oras na kasama si Miguel. Napangiti ako at ipinikit ang mga mata. Sana dumating na agad ang bukas. Simula kinabukasan, nagsimula na ang aming volunteer work. Araw-araw kaming magkasama ni Miguel sa pag-asikaso sa mga foreign guests. Ang pagiging maalalahanin ni Miguel ay nagpatuloy. Kapag bubuksan ko ang pinto, palagi niya itong unang hinahawakan para sa akin. Noong una, nagugulat ako. Sa Amerika, hindi ako nakakita ng lalaking may ganitong asal, pero natural lang ito kay Miguel. Emily, mauna ka na. Ang ngiti niya ay napakainit. Isang araw, nakasuot ako ng palda. Habang bumababa sa hagdanan, nasa likod ko si Miguel. Nalaman ko na lang na para pala iyon protektahan ako kung sakaling madulas at para takpan ang aking palda. Naantig ako. Ganoon din kapag naglalakad kami sa kalsada. Palaging si Miguel ang nasa labas na bahagi. Noong una, hindi ko alam kung bakit. Nalaman ko na lang na para pala protektahan ako mula sa mga sasakyan. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganitong klaseng pag-aalala. Ang mga lalaki sa Philadelphia ay iba. Sila pa ang unang pumapasok sa pinto at nauuna sa hagdanan. Walang pakialam sa kalsada. Kabaligtaran ni Miguel. Sa ikaapat na araw, pumunta kami sa isang cafe. Para mag-lunch, umorder si Miguel ng kape. Ako naman ay nakaupo at pinagmamasdan siya. Espesyal talaga ang lalaking ito. Naging malinaw na ang nararamdaman ko. Bumalik si Miguel dala ang kape. Naglakas loob ako. Miguel, may sasabihin ako. Tumingin siya sa akin. Ano yun? Huminga ako ng malalim.
Miguel, gusto kita. Pwede bang maging tayo? Diretsahan kong sinabi. Nagulat si Miguel. Hindi siya nakapagsalita agad. Pero, Emily, babalik ka sa Amerika. Mahirap ang long-distance relationship. Umiling ako. Okay lang. Kung magkakasundo tayo, pwede naman tayong magpakasal. Emily, lalo siyang nagulat. Kasal? Hindi ba masyadong mabilis? Napangiti ako. Doktor ako. Kaya kitang buhayin. Hahanap ako ng paraan para makapunta dito sa Pilipinas. Buong kumpiyansa kong sinabi. Napatawa si Miguel. Emily, napakatapat mo talaga. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Seryoso ako. Ngayon lang ako nakakilala ng tulad mo. Isang taong maalalahanin at mabait. Ayaw kitang pakawalan. Tumingin si Miguel sa aking mga mata. Gusto rin kita, Emily. Pero sigurado ka ba talaga? Oo. Hahanap tayo ng paraan ng magkasama. Puno ng determinasyon kong sinabi. Nag-isip sandali si Miguel at tumango. Sige, subukan natin. Tayo na. Napasigaw ako sa tuwa. Tumingin ang mga tao sa paligid pero wala akong pakialam. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Miguel. Salamat. Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi. Ngumiti rin si Miguel at hinawakan ang kamay ko. Ako rin, Emily. Mula sa hapong iyon, naging magkasintahan na kami. Habang nagbo-volunteer, palihim kaming naghahawak kamay. Tinutukso kami ng ibang team members, pero masaya kami. Nangyari ang lahat sa loob lamang ng 3 araw. Pagsapit ng gabi, bumalik kami sa hotel. Hinatid ako ni Miguel hanggang sa pinto. See you tomorrow. Nakangiti kong sabi. Oo. See you tomorrow. Emily. Tinawag niya ang pangalan ko. Pagpasok sa kwarto, bumagsak ako sa kama. Hindi ako makapaniwala. Umibig ako sa Pilipinas. At ganito kabilis. Pero wala akong pinagsisisihan. Espesyal na tao si Miguel. Nakatulog akong may masayang ngiti. Pagkatapos naming maging magkasintahan ni Miguel, ang mundo ko ay ganap na nagbago. Nagsimula na ang APEC event. Sa susunod na linggo, magkasama kaming mag-aasikaso sa mga foreign guests at mas maraming oras kaming magkakasama. Ang isipin pa lang ay nakakakilig at nakakapasaya. Nangako si Miguel na ipapakita niya sa akin ang mga magagandang tanawin ng Ilocos sa panahon ng APEC. Mga lugar tulad ng Pauay Church, Bangi Windmills, at mga lumang simbahan. Sabay naming pag-aaralan ang kasaysayan ng Pilipinas. Excited na ako. Susubukan din naming magsuot ng Filipiniana. Nagpa-reserve na raw si Miguel sa isang rental shop. Ang isiping maglalakad sa mga kalsada ng vegan, suot ang magandang kasuotan, ay nagpapatibok ng mabilis sa aking puso. Plano rin naming uminom ng tsaa habang nag-uusap tungkol sa kulturang Pilipino. Kagabi, tinawagan ko ang aking mga magulang. Ikinuwento ko si Miguel. Noong una, nagulat sila. Nakikipag-date ka sa isang Pilipino? Hindi ba masyadong mabilis? Nag-aalala sila. Pero ipinaliwanag ko ng buong puso. Espesyal na tao si Miguel. Siya ang pinakamaalalahanin at mabait na lalaking nakilala ko. Yung tipo na nagbubukas ng pinto, nagbabantay sa likod mo sa hagdanan, at naglalakad sa labas na bahagi ng kalsada. Naramdaman siguro ng aking mga magulang ang aking sinseridad at sumuporta sila. Sige, kung saan ka masaya. Sa totoo lang, nagsimula na akong magplano. Naghahanap na ako ng paraan para lumipat sa Pilipinas. Mahalaga ang titulo kong doktor mula sa University of Pennsylvania, pero mas mahalaga ang kinabukasan namin ni Miguel. Pagbalik ko sa Amerika pagkatapos ng APEC, aalamin ko agad ang proseso para makuha ang aking medical license sa Pilipinas. Kaninang umaga, sabay kaming nag-agahan ni Miguel. Seryoso kong sinabi, Miguel, seryoso akong lilipat dito. Hahanap ako ng paraan para makapagtrabaho dito. Dahil doktor ako, sigurado akong makakahanap ako ng trabaho sa isang ospital dito. Nagulat si Miguel pero masaya. Talaga? Emily? Seryoso ka? Tanong niya. Oo, seryoso ako. Ang Pilipinas ay hindi na isang mabahong bansa para sa akin. Ito na ang lupain ng aking bagong pag-ibig at pag-asa, ang aking tadhana,
puno ng kumpiyansa kong sagot. Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa aking kamay. Salamat, Emily. Gagawin ko rin ang lahat. Para siguradong magkasama tayo. Nanginginig ang kanyang boses. Halos maiyak din ako, pero pinigilan ko. Simula pa lang ito, ang aming magandang simula. Sa panahon ng APEC, marami kaming gagawing alaala. Sa umaga, aasikasuhin namin ang mga foreign guests at ipapakita ang ganda ng Pilipinas. Sa gabi, sabay naming pagmamasdan ang ganda ng vegan at palalaguin ang aming pag-ibig. Masaya ako sa isiping iyon. Susubukan ko rin ang mas maraming pagkaing Pilipino. Nagsimula sa pinakbet, ngayon kakain na ako ng adobo at sinigang. Lahat ng irerekomenda ni Miguel ay titikman ko. Lubusan kong isa sa puso ang lasang Pinoy. Nagsimula na rin akong mag-aral ng Filipino. Tinuturuan ako ni Miguel ng mga simpleng salita. Mahal kita. Salamat. Masarap. Mahirap ang bigkas, pero masaya. Sana dumating na ang araw na masasabi ko kay Miguel sa Filipino na mahal ko siya. Ang maikling panahon ko sa Pilipinas ay ganap na nagpabago sa aking buhay. Ang nagpabago sa akin na puno ng prejudice ay hindi lamang ang modernong sistema at malinis na kalsada ng Pilipinas. Higit sa lahat, ito ay ang mainit na pakikitungo ng mga Pilipino at ang maalalahaning pag-aalaga ni Miguel. Mula sa pagtakip ng ilong sa naiya, ngayon ay mahal ko na ang pinakbet. Mula sa pag-iisip na ito ay isang atrasadong bansa, ngayon ay humahanga ako sa modernong sistema nito. Mula sa takot sa gabi, ngayon ay mahal ko na ang ligtas na gabi ng Maynila. Ang himig ng kundiman na narinig ko sa CCP ay tumatatak pa rin sa aking isipan. Ang pagkamalikhain at kahusayan ng mga Pilipino na nakita ko sa mga mall ay hindi ko malilimutan. Ang kabaitan ni Miguel na nakilala ko sa bus ay nagpabago sa aking buhay. Sa mga susunod na araw, mas marami pa akong makikitang aspeto ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng APEC, mararamdaman ko ang internasyonal na katayuan ng Pilipinas. At ang mga alaala na gagawin namin ni Miguel ay magiging pinakamahalagang yaman sa aking buhay. Hindi magtatagal, babalik ako sa Pilipinas. Hindi na para sa isang maikling pagbisita, kundi para manirahan na. Magsisimula ako ng bagong buhay sa Pilipinas kasama si Miguel. Pangarap kong makapag-ambag sa lipunang Pilipino bilang isang doktor at bumuo ng isang masayang pamilya kasama si Miguel, ang aking kwento sa Pilipinas na nagsimula bilang isang APEC volunteer, ang kwento ng pag-ibig sa loob lamang ng 3 araw. Maaaring hindi ito paniwalaan ng iba, pero para sa akin, ito ay tadhana. Ang Pilipinas ay ang bansang nagbigay sa akin ng pag-ibig at pag-asa. Ngayon, sigurado na ako. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakaligtas, pinakamoderno, at pinakamayaman sa kultura na bansa sa mundo. Ang mga Pilipino ay maalalahanin, mabait, at may disiplina ang pinakamahusay na mamamayan. Gusto kong maging bahagi ng bansang ito. Abangan ninyo ang mga kwentong gagawin namin sa panahon ng APEC, ang magagandang sandali na gugugulin namin ni Miguel sa vegan, ang proseso ng mas malalim na pag-aaral sa kulturang Pilipino at pagpapalago ng aming pag-ibig bawat sandali ay magiging mahalaga. Sana matupad ang pag-ibig na ito, hinihiling namin ang inyong suporta para sa aming hinaharap. At sana, dumating ang araw na makakapagbigay-pugay kami sa inyo mula dito sa Pilipinas, kasama si Miguel, sa lupain ng tadhana na tinatawag na Pilipinas. Sana'y mamukadkad ng maganda ang aming pag-ibig. Suportahan ninyo kami. Salamat. Kamusta ang kwento natin ngayon? Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe, mag-like, at iset ang notification para sa mas marami pang kwento. Ang pag-join sa membership at pagpindot sa hype button ay makakatulong na maiparating ang mga nakakaantig na kwento sa mas maraming tao.